Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, simula nang makuha ng Golden State Warriors si Jimmy Butler, marami nga pong mga fans at ESPN analyst ang nagduda at nagdalawang isip sa ginawa ni Mike Dunleavy. Pinagtawanan pa nga po ng mga ito ang front office ng Golden State dahil kumuha nga daw sila ng isang player na nagdala ng drama sa Miami ng mga nagdaang buwan. Ayon pa kay Stephen A. Smith, ginawa lang naman nga daw yan ng Warriors para makatipid at hindi maging isang contender. Ngunit lahat nga po ng mga pinagsasasabi noon ng mga analyst, kinakain ng mga ito ngayon matapos ang sunod-sunod na panalo simula nang makuha nila si Jimmy Butler. Ito na rin naman ang naging rason bakit nakaangat sila sa top 6 sa West simula sa pagiging top 11. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakapasok na nga agad sila sa playoff picture at ang pag-asa ang kanilang team na makaabante pang muli sa itaas since isa nga sila sa pinakamainit na team sa nakalipas na linggo. Base nga po sa NBA na power rankings, ang Warriors nga ang top 5 na sa pinakamalakas na team ngayon matapos silang manalo ng 12 times sa kanilang 14 games simula noong Pebrero. Samantala, habang papalapit ang pagtatapos ng regular season, mas lalo lamang nadaragdagan ang problema ng Lakers. Una ay ang napakahirap na schedule sa pagkakaroon ng 3 back-to-back games laban sa mga contender. Kaya may ilang mga fans ang nagreklamo dahil nakadesenyo nga daw ito para pabagsakin ng Lakers bago magsimula ang playoffs. Bukod dyan, sunod-sunod rin naman na nawawala ang ilan sa mga key player kagaya ni LeBron, Hayes, Hachimura, Dorian Finney-Smith na lahat mayroong injury at dahil dito nagsisimula na nga pong maghanap ang Lakers ng solusyon upang maiwasan ang pagbagsak sa West. Pero ayon sa isang analyst, ang nag-iisang paraan para makabalik sa winning column ay ang pagbabalik ni LeBron James. Kaya isang malaking katanungan ngayon, kailan nga ba ito makakapaglaro? Well, base sa inisyal na lumabas na balita, kakailanganin ito ng 1 to 2 weeks na pahinga para makarecover. Bukod dyan, kakailanganin rin naman itong pakalmahin ang injury at kung pagbabasihan natin yan, posibleng makapaglaro agad siya sa March 20 sa magiging huling game nila sa Denver Nuggets sa regular season series. Pero paalala ko lamang mga idol, magdedepende pa ito. Pwedeng mapaaga at pwede ring hindi, since wala siyang ibang dapat gawin kundi magpahinga para makarecover. Sa kabilang banda, simula nga po nang mawala si Kyrie Irving sa lineup ng Dallas dahil sa season-ending injury, bumagsak nga ang tsansang magkampiyon ang kanilang team ngayon. Kahit man makakakuha sila ng panalo sa nakalipas na laro, wala rin naman silang kakayahan na patumbahin ng ilang mga contender. Ibig sabihin, mag-aaksaya lamang ng effort kung siseryosohin nila ng husto ang kampanya. Nawawalan na rin naman ng gana ang ilan sa mga fans na panoorin ng team na maglaro sa dami ng mga out na player. Pero sa kabila niyan, tagilid na kalagayan ng Dallas, mismong si Klay pa rin ang nagsabi hindi pa rin niya sinusukuan ng team. Ayon sa naging pahayag nito, hindi pa rin naman nagbabago ang kanyang tiwala sa Mavericks at pinangako na mananatili ang team sa mga susunod na 2 season. Gusto pa rin naman niya itong tulungan na magkampiyon kagaya noong 2011. Ibig sabihin, hindi nga daw magre-request ng trade si Klay sa Dallas kahit maaga silang malaglag.